Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Laking pasasalamat ni Marinel sa presensya ng mag-asawang Nana Macaria at Tata Rolando ng gabing iyon. Nang sabay-sabay silang maghapunan, hindi pa rin kasi niya kaya mapag-isa sila ni Darius. Hindi pa rin siya nakakahuma sa naging diskusyon nila kanina sa tapat ng inookupan niyang silid. Alam niya na tamaan niya ang ego nito. Sinabi nitong alam nito na mababa ang tingin niya rito. Iyon bang akala nito? Gusto niyang pasinungalingan iyon, ngunit marahil ay naipagkamali nito na isa pang aalipos ng ginawa niyang noong hindi pagpansin dito sa tuwing mapapatapak ito sa mansyon na madalang namang mangyari. Ang totoo, naiinis lang siya rito dahil pinoproblema ito ni Nana Macaria dahil nga madalas na mapasama sa basag ulo. Bukod pa roon, natatakot siya rito roon. Hindi dahil sa tingin niya ay may pagkabayolente ito, kundi takot siya na baka kapag sinubukan niyang ngitiin ito o kaya ay lapitan, magkaroon pa ito ng pagkakataon na i-reject siya. Katulad ng mga ginagawa ng mga kaklase niya sa exclusive school for girls na pinasukan niya sa elementary at high school. Natakot siya makita o malaman na kahit ito ay hindi siya kayang kaibiganin. Kaya umaakto na lang siyang wala nakikita kapag pumupunta ito sa mansyon. Hindi siguro ito nakatiis noon sa ginawa niyang hindi pagpansin kaya inaasar siya nito. Minsan lang niya itong iningusan. Iyon ay noong makita niyang umiiyak si Nana Macaria sa kusina dahil nag-aalala ito rito. Nakapagpahinga ka ba kahit papaano, Marinel? Tanong ni Nana Macaria sa kanya. Opo, sagot niya. Papasok ka na ba niya sa opisina bukas, anak? Si Tata Rolando. Opo, tugon naman niya. Hindi ba dapat ay magpahinga ka muna? Ilang gabing puyat ka. Kailangan mo rin naman magpahinga, anak. Paalala ni Nana Macaria. Saglit na sinulya pa niya si Darius. Patuloy lamang ito sa pagkain. Hindi ka kikitaan ng interes sa pinag-uusapan. Nana, mas mabuti na hong sa trabaho ko ibuhos ang panahon ko para di ko gaanong maiisip nang wala na ang lolo. Hindi ba't nag-asawa ka na? Bakit hindi mo gamitin ang pulot gata ninyo upang makapagpahinga ka? Si Tata Rolando. Ang ibig kong sabihin, pagpapatuloy nito na makita ang panlalaki ng mga mata niya. Palabasin mong nasa honeymoon ka para makapagbakasyon kahit ilang araw lang. Huwag ko kayong mag-alala. Okay lang po ako, paniniguro niya sa mag-asawa. Nakibit-balikat na lamang ang mga balikat ng mga ito. Talagang inaantok pa si Marinel nang magising. Halos ayaw pa niyang iangat ang ulo mula sa pagkakasubsob sa malambot na unan. Unti-unting iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niyang maliwanag na sa buong silid base sa taas ng sikat ng araw na nakikita niya mula sa bintana. Halatang tanghali na, hindi nga lang niya nararamdaman ang init dahil sa aircon. Tanghali na, sigaw ng isip niya. Agad na napabalikwa siya ng bangon. Nang tignan niyang alarm clock na nasa bedside table ay alas 11 na. Ganoon siya katagal na nakatulog. Nakalimutan pala niyang iset ang alarm ng orasan. Pero dati-rati naman, nauuna pa siya magising bago tumunog ang alarm clock. Sanay na siya, pati ang katawan niya ay nakaset na rin. Ibinagsak niyang muli ang katawan sa kama. Pagod na pagod kasi siya. Hindi lang ang katawan niya, kundi pati na rin ang isip niya. Pero wala man lamang gumising sa kanya. Bumangon na siya at tumuloy sa banyo. Pagkatapos maligo, ay hinanda na niya ang isusuot sa pagpasok sa opisina. Pinag-iisipan niya kung anong isusuot na makarinig ng mga katok sa pinto. Pagharap niya ay nakapasok na si Darius. Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok? Aniya na mahigpit na nahawakan ng suot na roba. Anong ginagawa mo? Sa halip na sumagot ay tanong ni Darius, nakakunot noo. Nakatingin ito sa ilang damit na nakalapag sa ibabaw ng kama. Hindi mo ba nakikita? Magbibihis na ako, sarkastikong tugon niya. Nakikita ko, pero saan ka pupunta? Papasok ako sa trabaho, aniya, at muling humarap sa nakabukas na closet. The hell you are? Anito at lumapit sa kanya. Pasensya ka na ha, aniyang agad na humarap para lamang magulat na makitang malapit na pala ito sa kanya. Hindi ka na muna papasok ngayon, Marinel. Kailangan mo magpahinga. Anito,
At sino naman ang nagsabi sa iyo na may karapatang kaidikta kung anong dapat kong gawin? Binigyan ko ang aking sarili ng karapatan. Agad na tugon nito. Bago pa siya makasagot ulit, nagsalita na naman ito. Look, alam kong pagod ka na at alam din iyon ni Nana Macaria. Kaya nga hindi ka na nila ginising at hinayaan ka makapagpahinga. Ayoko mag-alala pati ang matatanda kaya kung maaari lang, be sensible enough. Napaawang ang bibig niya. Nahirapan siya makaupuhap ng salitang sasabihin. Muli niyang tinikom iyon at nakasimangot na kinuha ang mga damit na nakalatag sa kama. Huwag mong sabihing tutuloy ka pa rin. Nawawala ng pasensyang tura ni Darius. Hindi siya umimik. Basta na lang ibinalik niya ang mga damit sa closet. Siguro naman masaya ka na, sarkastikong tanong niya nang maibalik ang mga damit sa closet. Siguradong magiging masaya si Nana Macaria at Tata Rolando sa pasya mo. Anito, nainis siya dahil talaga nais nitong ipinagdiinan ang mga tsuhin at tiyahin lamang nito ang inaalala nito nang wala iyong kinalaman dito. Magbihis ka na at kakain na tayo ng tanghalian. Anito, pagkatapos ay lumabas na ng silid. Antipatiko, lumapit siya sa pinto at tiniyak na nakalok iyon. Naiinis siya dahil mukhang naiwan pang amoy ng kanyang asawa sa kanyang silid. Mukhang may pinuntahan ito. Nakabihis kasi ito at mukhang kararating lamang. Huminga siya ng malalim. Bakit nga hindi? Iyon pa lamang ang maituturing na absent niya. Mula na magtrabaho siya sa kanilang kumpanya, siya ang boss. Tiyak, karapat dapat siya makapagpahinga kahit sandali. Nasira na ng tuluyan ang plano ni Art. Sinira ng tuluyan ni Marinel. Muli, naglagay siya ng alak sa baso. Hindi niya matanggap na kasal ng apo ni Juan. Hindi ganoon ang pinilano nila ng matanda. Hindi ganoon ang inanticipate nilang gagawing hakbang ni Marinel. Nagpilit ang yumaong matanda na maglagay ng ultimatum para kay Marinel upang mapilitan ito magpakasal sa kanya. Ngunit hindi nga ganoon ang ginawa nito. He should have known better. Kung titignan ang panlabas na anyo ni Marinel, mukha itong maamo at madaling pasunurin. Ngunit sa likod niyon, naroon ang matapang at palabang pagkatao nito. Sinabi na nga ba niyang hindi uubra ang plano ng matandang gamayo? Lalo pa nilang itinulak ang apo nito na gumawa ng hakbang laban sa kanilang plano. Darius Soto. Ang lalaking iyon lamang na pamangkin ng utusan sa mansyon ang makikinabang ng lahat. Hindi niya iyon mapapayagan. Pinagmasdan niya ang malaking bahay na tinirahan din ng kanyang mga ninuno. Makikita sa estruktura ng bahay na marangya at makapangyarihan ang pamilyang nananahan doon. Ngunit ang karangyaang iyon ay isa na lamang alaala. Isang alaalang pinipilit niyang bigyang buhay. At si Marinel sana ang pag-asa niya upang makaisakatuparan iyon. Kapag napakasal siya rito, magagawa na niyang ibalik ang yamang dati ay tinatamasa ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay pinili na lamang na manirahan sa Amerika kaysa lasapin ang sakit na pagbulusok ng kanilang kabuhayan. Ang dalawa niyang kapatid ay nagsipag-asawa na rin. Siya na lamang ang natira sa bahay na iyon. Wala pa nakakaalam na bagsak na ang kanilang kabuhayan, na magiging isa na lamang alaala ang katanyagan ng mga ondoy. Kahit ang matandang Juan ay hindi alam ang bagay na iyon. Malaki at malawak ang bahay na iyon, nangangailangan ng malaking halaga upang imantini. Hindi sapat ang kinikita niya sa pagiging abogado. Damn you, Marinel Gamayo. Damn you, bitch. Kung hindi dahil sa babaeng iyon, hindi mapagtatawanan ang kanyang pamilya. Kung hindi dahil sa pagsira nito sa kanyang mga plano, malaya na sana niyang maibabalik ang karangyaan ng bahay na iyon gamit ang pera ng mga Gamayo. Ngunit ang lahat ng iyon ay sinira ng apo ni Juan. Mas ginusto pa nito makasal sa walang kwentang si Darius. Naningkit ang mga mata niya sa sobrang galit. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak niya sa basong may lamang alak. Agad na tinungga niya ang alak at marahas ibinato ang baso sa dingding na makita niya roon ang nakangiting muka ni Marinel. Nang madaanan ni Marinel ang mansyon, ay parang gusto na niya doon ipasok ang kotseng minamaneho. Ngunit hindi niya iyon ginawa. Madalas niyang i-check kay Tita Trinidad kung ano na nangyayari sa mansyon. Dito niya nalaman na pagpunta sa Singapore si Teo at Thea naman ay parati ring wala roon. Wala na yata talagang gagawin ng dalawa kundi ang magpasarap. Malaki rin ang halagang iniwan ng kanyang abuelo sa mga ito at alam niya matitigil lamang ang mga ito kapag naubos na ang pera ng mga ito. Habang palapit siya sa bahay ni Darius, ay patindi ng patindi ang kabang kanyang nadarama. Alam kasi niyang walang tao sa bahay ni Nana Macaria. Kaninang umaga ay inihatid ni Darius ang mag-asawa sa airport.
Dadalawin ng mga ito ang kapatid ni Tata Rolando na may sakit at nasa ospital sa Ilocos. Matatagalan umano ang mag-asawa roon, kaya naman sila lamang ni Darius ang magkakasama sa bahay. At hindi niya alam kung paano kikilos, dediretso na lang ba siya sa silid o kailangan pa niya maghanda na kakainin nila. Pero ano naman ang alam niya roon, ipinarada niya ang sasakyan sa garahe. Siya pa mismo ang nagbukas at nagsara ng gate. Alam niya naroroon na ang kanyang asawa dahil nakaparada na rin sa garahe ang sasakyan nito. Aandap-andap ang dibdib na pumasok siya sa loob. Narinig niya may sumisipol at kumakanta-kanta sa kusina. Lumapit siya roon at nakita niya ang nakatalikod na si Darius. Nakaharap ito sa gas range at may nilulutong kung ano. Ang mabangong amoy ng niluluto nito ang sumalubong at bumati sa kanya. May kinuha itong gulay na nasa mesa kaya siya nakita nito. "Oh, nandito ka na pala," anito. "Oo." She felt like she came home. Weird. Tumango na lamang siya. "Magpalit ka na ng damit at kakain na tayo. 15 minutes na lang at maluluto na to," anang asawa niya sa kanya. Animo maamong tupang sumunod naman siya sa sinabi nito. Umakyat siya sa taas at nagpalit ng damit. Pagkababa niya ay halos tapos nang ihanda nito ang pagkain sa dining room. "Umupo ka na at kakain na tayo," anito na makita siya. Pinakbet at pritong baryente ang nasa hapag. Paborito niyang pinakbet, lalo na kapag luto ni Nana Macaria. Mas gusto niya ang mga simpleng putahe kaysa sa kung ano-anong putaheng ipinaluluto ng kanyang abuelo noon. Kapag kumakain sila sa mansyon, para na rin silang kumakain sa isang hotel o kaya sa isang first-class restaurant. Bilib na bilib nga siya kay Nana Macaria dahil kaya nitong lutuin ang kahit na anong putahe. Binilhan pa nga ito ng kanyang abuelo ng cookbook. Ang talento palang iyon na matanda ay nakuha ng pamangkin nito. Masarap ang pagkakaluto ni Darius sa pinakbet ng malasahan niya iyon. "Pasado na ba?" Nakangiting wika nito. Mutik pa siyang mapasinghap na makita ang ngiting iyon. Noon lamang itong ngumiti na siyang pinatutungkulan. "Huwag mo nga lang gawing basihan ang luto ni Nana Macaria sa paghusga dahil tiyak na bagsak ako," pagpapatuloy nito. "Masarap," aniya. Hindi siya sanay na ganoon sila. Hindi nag-iiringan, nakakapanibago. "Kumusta naman si Nana Macaria? Tumawag na ba sila?" tanong niya. "Nakarating na sila, tatawag ulit yun bukas para ibalita kung ano na nangyari sa kapatid ni Tata Rolando." Nilagyan pa nito ng kanin ang pinggan niya na makita na ubos na niya ang naunang iniligay niya sa plato. Pagkatapos niyon ay isinunod nito ang ulam. "Marunong ka pala magluto," komento niya. Sinusubukang gumawa ng usapan kahit pa nga ilang na ilang siya. Asawa niya ito, ngunit daig pa nilang estranghero sa isa't isa. "Ikaw ba naman ang maging pamangkin ni Macaria Liwag? Kung hindi ka rin matutong magluto," anito. Kahit na naging rebelde ito noon, batid niya kung gaano rin kalapit si Darius kay Nana Macaria. Hindi nga ba't madalas na mag-alala ang mag-asawa sa kalagayan nito? Ganoon din naman ito. Si Nana Macaria at Tata Rolando pa rin ang binalikan nito kahit may pagkakataon na itong manirahan sa Amerika. Hindi nito kinalimutan ng mag-asawa. "Ano nga palang pinagkakaabalahan mo rito?" pagkuway tanong niya. Nagulat siya na makita na katigilan nito. Kunot ang noong tumingin nito sa kanya. Hindi niya maunawaan kung anong nasabi niya na hindi nito nagustuhan at may nabanaag siyang lungkot. O sakit ba iyon na nakita niya sa mga mata nito? "Bakit, Marinel? Sa tingin mo ba ay tanga pa rin ako? Na tumutunga nga lang? Naniniwala ka pa din ba na aasa ako sa pera mo? Iyan bang inaalala mo?" Mahina ngunit matigas ang boses nito. "Para sa iyong kaalaman, mahal kong asawa, ako ay magsisimula ng aking isang construction firm at iyon ang pinagkakaabalahan ko. Kaya kitang buhayan ng marangya nang hindi na umaasa pa sa pera ng pamilya mo. Kahit pa nga ang magiging anak natin, sapat ang kinikita ko para maibigay ang luho ng aking pamilya." Naku po mga kafelisidad, ang hapunan ng mag-asawa ay mauuwi na naman sa iringan. Hay naku, kailan kaya sila magkakasundo? Kaya naman, abangan!